Bible study, nais ko po lamang ang bawat isa ay hilingin na tayo ay manalangin. Mapagpalang Ama, salamat sa umagang ito at kami ay pinagkalooban nyo ng pagkakataon na makilala at makita ang iyong kadakilaan sa oras na ito. Nawa Panginoon, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita at maging kawangis po ng aming Panginoon sa Kristo sa aming lakad pananampalataya. Nawa Panginoon, ikaw lamang ang siyang maitaas, maparangalan at madakila ngayong umagang ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, Happy Mother's Day po sa bawat magulang po natin sa ating church. At actually sa ating pagpapatuloy ng Save to be Holy ni Jerry Ragg at for Shirley sa aklat na Free to be Holy, nasa huling kabanata ho na tayo ng Save to be Holy. Ngayon ang isang biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga magulang ay ang kanilang mga anak. At isa pong kagalakan sa isang magulang na maihalin tulad ang mga katangian nito sa kanilang mga anak. So, maaring napaka gandang pakinggan kapag may nagsasabing kamukha mo ang iyong anak. Diba? Isang kagalakan po yun. Sa bilang magulang, hindi ko lang alam sa ating mga anak, kung ito ay kagalakan, but ito ay bilang isang magulang, ito ay pagpapala sa kanila na marinig sa kanila na sila ay kahawig o kamukha ng kanilang mga anak. At minsan kami ni Sister Daisy ay nag-aasaran kapag may nakikitang hindi magandang katangian ang aming mga anak, ang sinasabi ho namin ay parang nagmana sa iyo. Okay? Or, siguro ganyan ka rin nung bata ka. Yung mga ganong asaran pag may nakikitang hindi maganda sa ating mga anak. Pero ngunit kapag nakikita ang kagandahan o isang katangian ng ating mga anak, madaling sabihin, mana sa akin yan. Sa akin nagmula ang ganitong kanyang katangian. So, bilang mga magulang, may pribilehiyo tayo at pagkakataon na ituro at hubugin natin ang ating mga anak sa magandang katangian sa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Ito ang sinasabi sa atin ng pinag-aralan nung nakaraang linggo. Sa Lumang Tipan, tayo ay dapat maging banal sa lahat ng ating pag-uugali bilang mga tinubos ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa larawan, ayon sa ating wangis. Kaakibat ho doon ay ang kanyang kabanalan. Dahil ang katangian at ang kilos ng Diyos ay banal, kailangan ang kanyang bayang tinubos ay maging banal sa kanilang pagkatao at pamumuhay. At sa Bagong Tipan, nakita ho natin, sapagkat tayo kay Kristo, kayong lahat ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay inaring ganap ng ating Panginoong Jesucristo at naging kabilang ng mga anak ng Diyos dahil sa katwiran ni Kristo. At sa ganong kaparaanan, ang sinasabi ni Apostol Pablo, sa halip yamang banal sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraang pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Ibig sabihin, kung ang ating pinaglilingkurang Diyos ay banal, hindi ho ba kaakibat ang kanyang mga mananampalataya ay nagpapakita rin ng kabanalan. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Juan, mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi na tayo nahahayag kung maging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, ang ating Panginoong Jesucristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating nakikita bilang siya. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ang pinakamagandang halimbawa o pinakamagandang example ng ating kabanalan. Ibig sabihin,
Tayo ay naligtas upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus, to become Christ-like. So ito ang ating bibigyan linaw ngayong umaga ng ating pag-aaral. Nung tayo ay naging nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay binilang bilang mga mahalaga at banal na pag-aari. Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus, tayo ay nagkaroon ng positional sanctification. Tayo ay naging banal dahil sa katwiran ni Jesucristo. By our having faith to our Lord Jesus Christ, we are being justified. At dun sa justification na yon, nagkaroon tayo ng positional sanctification. Sabihin, nilinis tayo dahil sa dugo at buhay ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay mamatay sa krus. Ngunit tayo rin ay hinuhubog. Okay? Progressive sanctification bilang kawangis ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi lamang nagtatapos sa ating positional sanctification. It will be having a progressive, may proseso ng pagpapabanal. Ang posisyon ng sanctification ay may layunin. Tayo ay maging ganap at itinalaga bilang katwiran na sa atin nung tayo ay naging mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi pa lubos ang ating kabanalan. Kasi tayo pa rin ay namumuhay sa mundo ng makasalanan, ang ating kabanalan ay hindi pa ganap. Dahil meron pa tayong natitirang mga natatagong kasalanan. Kaya naman, patuloy ang ating kailangan ng paglago sa kabanalan. Hindi nagtatapos sa ating pagiging regenerated. Kailangan may progressive. Okay, may pagbabago. Itinalaga tayong banal sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating regeneration upang magkaroon tayo ng kakayahan, ito ngayon, maglingkod at sumunod kay Kristo sa ating pag-unlad ng ating pagpapabanal. Hindi ibig sabihin na may positional sanctification tayo, ganap na tayong banal. Kung hindi sa bawat bahagi ngayon ng ating buhay, dapat unti-unti nakikita ang tunay na pagbabago sa ating buhay upang maging tunay or ganap nating kawangis ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kapangyarihan ngayon ng banal na Espiritu ang siyang magbibigay ng kakayahan sa atin na tumugon sa kabanalan. Kaya nga, ayon kay David Peterson, karaniwang itinuturing ang pagpapabanal bilang prosesong moral at espiritual na pagbabago pagkatapos ng conversion or regeneration. Ngunit sa bagong tipan, ito ang pangunahing tumutukoy sa paraan ng Diyos upang maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Pag sinabing tayo ay ibinukod bilang Kanya para sa Kanyang layunin, totoo na tayo ay patuloy sa ating pagpapabanal, ngunit kapag ginagamit natin ang salitang holiness, ang binibigyan din dito ay ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mananampalataya sa tulong ng Espiritu Santo, ngunit pinapalawak nito ay ang ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Kapag pinapalawak natin ang pag-aaral at turo ng Biblia tungkol sa paglago natin kaya sa ating Panginoong Hesukristo, malinaw, dapat makita ho natin ang pribilehiyo, ang tungkulin ho natin. It's a privilege in our tungkulin sa atin na dapat tayo ay maging magbunga sa ating pananampalataya. Tayo ay hinihikayat upang gawin natin ganap ang kabanalan upang luwalhatiin ang Diyos. Kapag ipinapalawak natin ang pag-aaral tungkol sa kabanalan, sa likod ng bawat utos ng bagong tipan, tingnan mo natin, ang bawat utos ng bagong tipan, inaasahan tayo na dapat magsumikap. Kaya nga ho, ang
pag-aaralan ho ninyo natin, ang Ten Commandments, hindi ho mga bawal lamang ang dapat nating gawin, kundi ang mga positibong aspeto nito. Kung bawal ho tayong sinasabi, huwag kang magnakaw, ang positibong aspeto nito ay dapat kang magtrabaho. Kapag hindi ka na, magnakaw. Okay? Ang sinabi, huwag kang makiapid, ang positibong aspeto natin dito ay dapat mahalin na ho natin ang ating mga asawa. So hindi lamang ang mga bawal na aspeto ang sinasabi ng kautusan, kundi dapat gawin ho rin natin yung mga positibong hinihingi ng kautusan. Ang sabi ni Jerick Vancouver, walang kaduda-duda ang Biblia mismo ay nagsasalita tungkol sa ating pag-unlad. Even the Bible says na dapat tayo ay magkaroon ng pag-unlad sa ating pananampalataya. Marami ring babala, warnings, ang sinasabi nito kapag pinapawalang bahala natin ang ating pag-unlad, ang ating paglago. Tayo ay hinihikayat na maging ganap sa ating kabanalan, unang-una sa takot sa Diyos. 2 Corinthians 7:1. Sundin ang pagpapabanal, Hebrews 12:14. Hanapin ang mabuting kabanalan, 1 Thessalonians 5:15. Dapat meron nakikitaan ng pag-ibig, 1 Corinthians 4:1. At tayo ay mamuhay na may katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis, 1 Timothy 6:11. Ang lahat ng mga ito, itinuturo sa atin kung paano tayo maging aktibo sa ating pagsisikap ng kabanalan. Ibig sabihin, hindi nagtatapos nung tayo ay nanampalataya. We are justified, yes. But, ibig sabihin, it doesn't end there. Hindi nagtatapos doon. Kailangan may progressive, may pag-unlad. Kaya nga ho, kung tunay mong nauunawaan ang iyong tunay na katayuan nung ikaw ay makasalanan at ikaw ay tinubos dahil sa iyong mga kasalanan, na hindi mo kayang gawin, ngunit ito ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yun pa lamang ang siyang magbibigay at yun dapat ang siyang magbibigay sa iyo ng kagalakan. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at dahil sa pananampalataya, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi ba sapat ng kadahilanan upang ikaw ngayon ay huwag nang bumalik sa dating kinagawian. Pagkakataon upang magkaroon ka ng pagbabago sa tulong ng banal na Espiritu upang ikaw ay umunlad sa iyong kabanalan. Kaya malinaw sa kasulatan ang patuloy at ang pagpapakita na dapat tayo ay lumago sa kabanalan bilang isang mananampalataya. Kaya kung kayo ho ay tunay na mananampalataya, dapat may kasiglahan, may kagalakan ang iyong mga spiritual na disiplina. Katulad ng sinasabi ng ating sermon kanina. No, hindi pabigat sa isang mananampalataya ang mga ito. Dapat ini-enjoy ho natin ang ating pakikipag-usap sa Panginoon through our prayers. Nakikita ho natin yung mga tagubilin niya through our Bible readings. Nakikita niya ang mga pagpapalo sa atin through our experience. Mga pain na nararanasan natin is pinapakita lamang ng Panginoon ang ating mga pagkakamali at kailangan ho natin ituwid. Ang ibig sabihin ho nito, tayo ay inuutos sa atin na tiyakin natin ang presensya ng Panginoon at ang paggalaw ng Espiritu Santo bilang mga itinalaga, itinubos ng mga bayan ng Diyos. Bilang isang bayan ng Diyos. Nakikita ho sa atin ang paglago. Natural sa isang mananampalataya ang paglago. Pinapatunayan ng bagong tipan ngayon na tayo ay pinapabanal sa ating posisyon at kasabay nito ay ang ating pananagutan sa ating pag-unlad sa pagpapabanal.
Ang banal na Espiritu dapat ang siyang nagiging katuwang upang kumilos tayo na maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Hindi sa ating physical na kakayahan. Dahil kung physical na kakayahan, sariling kakayahan ho natin, hindi ho natin magagawa ang mga to. Kundi sa tulong lamang ng banal na Espiritu. Tayo ay, sa tulong ng banal na Espiritu, ginagawa tayong mga banal. At sinisimulan ang proseso ng pagpapabanal kung tayo ay nagsisikap sa ating mga disiplina espiritual. Ibig sabihin, pinapakita lamang ng banal na Espiritu kung paano dapat tayo mamuhay. Ang progresibong ito ng pagpapabanal ay isang simple, ngunit isang may kaakibat na responsibilidad bilang kawangis ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang dapat nating asahan ang pagbabago kapag you are already been justified. Automatic. Magbabago ka ng pag-uugali. Hindi ganon. Okay? Kaya nagkakaroon ng process. Ang process hindi siya instant. It will take time. It will take effort. At kuminsan, it will be painful. But that's how the Lord works in our life. Doon gumagalaw ang ating Panginoon. Ipinapakita ang ating mga kasalanan upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang dapat natin asahan to. Inuutos natin na sundin ang ating pagbababanal. Ang sabi ng Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan. Kung hindi magbago kayo sa pamamagitan ng iyong pag-iisip upang matutunan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay dapat makakita ng prosesong ito sa kanyang sariling buhay. Kakakitaan nito kung ikaw ay may maunlad na prayer life. Nagkakaroon kayo ng family devotion. Nagkakaroon ka ng self-examination. Nagkakaroon ka ng meditation. Nagkakaroon ka ng Bible reading in your time. Despite of your busy schedule, maliban sa mga nakalaan mong oras sa maghapon, hindi mo nakakalimutan ang iyong responsibilidad bilang isang mananampalataya na kailangan mong umunlad, lumago bilang isang tunay na Kristiyano. May mga panahon, aminin ho natin, may mga panahon na tila mabagal ang ating paglago or kuminsan hindi mo nakakakitaan. Totoo ba? Muunlad ba talaga ako? Okay? Ngunit kapag tignan ho natin ang kabuang direksyon ng ating buhay, makikita ho natin ang espiritual na paglago ng bawat mananampalataya. Ang pangunahin ko lamang hong babala is wag ho nating tignan ang iba at ikumpara ang ating sarili sa kanila. Dahil may kanya-kanya ho tayong takbuhin, may kanya-kanya ho tayong suliranin, at ang mga bawat aspeto na pinaparana sa atin ng ating Panginoon ay para sa atin. At para sa atin lamang. It is only between you and the Lord. Kaya dapat huwag mong ikumpara ang iyong sariling pag-unlad sa iba. Ngunit kailangan mong isipin, i-focus sa iyong sarili. Kailangan mong tignan na dapat hindi ka nakatulad ng kahapon na ikaw. Tignan mo kung sino ka ngayon sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang sabi ng 2 Corinthians 4:16, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang pagbibigay liwanag sa pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos na kamukha ni Jesucristo. Ang ibig sabihin lamang ang isang mananampalataya ay nagbubunga ng kabanalan. At ito ay para siyang ilaw na hindi mo maaaring ikubli, na ilagay sa ilalim ng kama. Sa kadiliman, ang isang mananampalataya ay magniningning dahil sa kaluwalhatian
ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, lilitaw at lilitaw ang kabanalan sa isang tunay mananampalataya. Hindi niya ito mapipeke. Hindi niya ito may pagkukunwari, kundi ito ay magiging natural sa Kanya. Ang bunga ng ating pananampalataya at pagsunod ang siyang nagdudulot sa atin o nagbibigay sa atin ng espiritual na paglago. So maaari nating makita ang panahon na tayo ay parang parating bagong mananampalataya, parang mga sanggol. Nung una tayo ay mga bagong mananampalataya, tayo itinuturing ng mga sanggol, naggatas lamang ang kinakain. Ngunit dapat sa pagkatagalan, hindi tayo na nananatiling gatas. Okay, hindi ito ang layunin ng Biblia sa atin. Ang mananampalataya ngayon, habang tumatagal sa kanyang pananampalataya, lalong tumitindi ang kanyang pag-hungerness, ang kanyang pangangailangan, ang spiritual na paglago. Dapat kakitaan sa kanya ang mga bunga ng Espiritu. Galatians 5:22. Maaring magkulang sa kanya sa pag-unlad sa mga ilang araw ng kanyang buhay, ngunit hindi siya nananatili doon. Hindi siya humihinto dahil siya ay hindi nakagawa ng kanyang spiritual na disiplina sa isang araw, ipagpapatuloy niya ito sa isang buwan, sa isang taon. Ibig sabihin, hindi siya nananatili doon. Ngunit patuloy siya sa kanyang pag-unlad, sa kanyang pagbabago, sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo ay may tungkulin. Dapat natin pagsikapan ang kabanalan para sa ating patuloy na paglago sa kabanalan. At huwag nating kakalimutan, ito ay dapat sa biyaya lamang ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin ginagawa ang pagsisikap ng kabanalan upang ipakita lamang na tayo ay banal. Ngunit nakita ho natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating buhay, kaya nagagawa natin ang kabanalan, ang pagsisikap ng kabanalan. Kaya huwag mo nating na maaari nating isipin na minsan magkasalungat ang biyaya. Kasi kailangan mo magsikap. So nasa ng biyaya ho doon. Ngunit ito ang bigyan natin ng malaking paglilinaw. Sinasabi ng bagong tipan na meron siyang paghahalin tulad sa ating pag-unlad. Madalas ginagamit ng salitang tayo ay tumatakbo. Tayo ay nagsisikap or kayo ay magsikap. Kayo ay magtrabaho upang ilarawan ang isang buhay ng isang mananampalataya. Ang ibig sabihin ng mga salitang yun ay kailangan mayroong pagsisikap sa sarili. Hindi siya constant or hindi siya instant sa isang mananampalataya. So merong intentional na paggawa. Kaya upang ilarawan ang ating buhay Kristiyano, tayo ay magkaroon ng kakitaan ng pagsisikap sa kabanalan. At hindi dapat nating makita salungat ito sa biyaya. Dahil sa biyaya ngayon, nagagawa natin ang ating mga pagsisikap sa kabanalan. Ito ay dapat nating kakitaan na bunga at patunay na tayo ay kawangis ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito ang nagpapatunay ngayon na tayo ay isang mananampalataya kung tayo ay may paglago. Kasi kagalakan sa ating paggawa ng kabanalan. Ang biyaya ang siyang nagtuturo sa atin na paano mamuhay ng matuwid. Ang sabi ni Tito sa kanyang teksto na 11:13, sabi niya, sapagkat nagpapakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, ang mga makamundong pagnanasa, dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Nung tayo ay tinakwil na natin ang kasalanan, nung tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi ba dapat tayo ngayon ay mamuhay na ng may kabanalan? At ang pamumuhay sa may kabanalan ay may pagsisikap. May intentional na paggawa. Hindi lamang tayo umaasa sa biyaya, pero dapat tayo ay nakadepende sa biyaya.
Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ngayon ay may pananagutan sa ating pagsisikap ng kabanalan. Sapagkat dito, or ito ang dahilan kung bakit tayo niligtas. We are saved to be holy. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay banal, hindi ba ho ba dapat ang kanyang bayan ay maging banal? Kaya habang tayo ay nagsisikap sa tulong ng banal na Espiritu upang lumago sa kabanalan, dapat matatag tayong nagtatayo ng pangakong tatapusin ng Diyos ang kanyang gawain ng pagpapabanal sa atin. Ibig sabihin, hanggat tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw na to, hindi pa tayo ganap na banal. Sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, doon pa lamang ang tunay na kabanalan. Ngunit, hindi ibig sabihin, hihintayin ho natin yon. Dapat, nagsisikap na ho tayong gawin ang kabanalan. Ang ating pagsisikap sa kabanalan ay balang araw ay matatapos sa katuparang ito sa pagdating ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng katiyakan sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang pangako ng tunay na buhay na walang hanggan, na may pagbabala na tayo ay magiging anak ng ating Panginoong Diyos at magiging patuloy tayo sa ating espiritual na pag-unlad. At darating ang araw na tayo ay tutubusin at babaguhin ng may kabanalan sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ito ay ganap na isa sa katuparan sa ating pagsisikap na kabanalan. Kaya tinatawag na pag-unlad ang ating pagpapabanal. At sa araw-araw na ating pamumuhay, inaasahan mo sa atin ang mga tungkuling ito. Kailangan tayong maging unti-unti, maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang huling katuparan ng ating pagpapabanal. Ang sabi ng Romans 6:22, subalit ngayon, pinalalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos, na nagbubunga naman ng kabanalan. We are now slaves or workers of God. Hindi na tayo dapat alipin na ng kasalanan. At kung ikaw ay tunay na mananampalataya, magbubunga ngayon ng kabanalan. Ang Diyos ang nagtatakda kung ano ang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang salita. At hinihingi niya sa atin na kanyang bayan na dapat panghawakan ho natin ang kanyang mga salita. Wala dapat na mas malinaw na nagpapakita ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At nagpapakita ito sa bilang bunga sa pamumuhay ng kanyang mga anak. Kailangan ang Ebanghelyo ang kadahilanan sa mga makasalanang tao na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan at nangangailangan siya ng kapatawaran sa isang banal at soberanong Diyos. Kinakailangan iligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa kasalanan at kailangan nilang ibukod ang mga ito para sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang ating tunay na katwiran nung tayo ay makasalanan pa. Ngunit, sa pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay tayo ay tubusin. At sa ating pagkakatubos, tayo ay lumago sa kabanalan upang maging kawangis ng kanyang anak. At sa kanyang walang hanggang layunin, dapat ang kabanalan ni Jesucristo ang patuloy na nakikita sa ating pamumuhay. Dinisenyo niya ang kaligtasan hindi lamang upang magpatawad, kundi gawin ding bahagi ng kanyang bayan ang kabanalan sa mga bawat mananampalataya. Hindi natatapos ang gawain ng pagliligtas nung tayo ay nanampalataya. Ngunit makakatiyak tayo sa parehong Diyos na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan,
siya rin ang parehong Diyos na gagawa para sa ating kabanalan upang maging kawangis ng ating Panginoong Hesus or maging katulad ni Kristo. Kaya kung kayo po ay hindi pa mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ka pa malaya sa alipin ng kasalanan. Hindi mo pa mararanasan ang biyaya ng kabanalan. Hindi ka makakalapit sa presensya ng isang banal at soberanong Diyos dahil sa iyong kasalanan. Dahil dito, ang puot ng Diyos ay nasa sa iyo at iyo itong mararanasan. Ikaw ay papunta sa impyerno dahil sa ito ay kabayaran ng iyong kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong katayuan na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi maaaring ipagsapalaran din ng Diyos ang kanyang kabanalan at katarungan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ni Jesucristo, upang mamatay sa krus para tubusin ang kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya at bigyan ng katwiran, palayain sa kasalanan na hinihingi na kabayaran ng kautusan. Sa tulong po ng Espiritu Santo ngayon, ito ang magbibigay ng kamulatan, ang pang-unawa ng mga taong makasalanan. At nagsasabi, kailangan mong magsisi at manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo para sa iyong kaligtasan. Kailangan mo ngayon mamuhay na may kabanalan. Sumunod sa kanyang kautusan na may kagalakan. Yun yung madalas. Okay? Kasama ho doon kagalakan. At maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo habang tayo ay namubuhay sa mundong ito. Tapoy manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay maging kapakinabangan sa aming pag-unlad at paglago sa aming spiritual na pamumuhay. At nawa, Panginoon, sa aming paglakad bilang mananampalataya, ay unti-unti na hubugin mo kami na maging kawangis ng iyong anak na si Jesucristo sa aming buhay. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang aming pinapasalamatan at dinadakila sa oras to. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Ganun din po, Panginoon, salamat po sa mga biyaya ng pagkain na iyong hinahanda sa oras na to. Nawa, Panginoon, ay maging kalakasan sa aming mga pisikal na pangangatawan upang patuloy pong magamit ang aming mga buhay upang kami ay maglingkod sa iyong banal na harapan. At para lamang sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen.